Nakapagtataka, ang taong ito ay hindi frost-type body, pero bakit ang kanyang katawan ay naglalabas ng matinding lamig? Ito na ba ang sinasabi ni Master na kawalan ng gana? Bakit ninyo ginagawang dalawa ang massage therapist at lagi nyo pang hinahawakan ang binti ko? Ito po ay isang bagong serbisyo ng aming shop. Sa pamamagitan ng aming mga kamay na nagsisilbing kapalit sa kamay ng iyong ina, ay ginigising namin ang iyong mga alaala noong bata ka pa. Sveta mo! Dahil ngayong araw, ay libreng gagamutin ang iyong pagiging matigas. Anong ginagawa mo? Huwag kang tumigil. Jiang Xiaochuan, bilisan mong maglinis ng banyo. Kapag nagtamad-tamaran ka pa, kahit ang trabahong paglilinis ng banyo ay hindi ko na ipapagawa sa iyo. Ano? Tagalinis ka lang ng banyo? Bastos ka. May sakit ka! Ikaw ang may sakit. Hindi, kamakailan ba ay nahihilo ka at sumasakit ang ulo, nawawala ang memorya at sumasama ang pakiramdam pagkatapos kumain. Paano mo nalaman? Yung Kwan point, Duyin point, Niding point. Wala na ang sakit. Pasensya na po, pasensya na talaga po. Hindi siya nakainom ng gamot ngayon. Mula ngayon ay mas hihigpitan ko na ang pagdidisiplina sa kanya. Jiang Xiaochuan, sa buwan na ito na ang ika-8 beses na nairereklamo ka na nananamantala ng mga babaeng customer. Kapag naulit pa ito, makaalis ka na agad dito. 8 beses sa isang buwan, hindi naman yata marami yun. Sir, pangalawang araw pa lang po ngayon, pangalawang araw pa lang. Manager, huwag ka nang magalit, ipinapangako kong magtatrabaho na ako ng maayos. Sige na, sa VIP room, may 4 na customer na ikaw mismo ang piniling mag-serve sa kanila. Siguraduhin mong paglilingkuran mo sila ng mabuti. Opo. Sige na, lumakad ka na. Talagang tinawag ang isang janitor para mag-massage. Ang mundo ng mga mayayaman, hindi ko talaga maintindihan. Miss, may masamang kapalaran na darating sa iyo, isang napakasamang babala. Manyak. Bakit mo rin ako sinaktan? Sige, humanda ka sa akin mamaya. Ako lang ang humahalik sa iba at walang sino mang pwedeng humalik sa akin. Ang kisig talaga ni Kuya. Gustong gusto kita. Aking mga senior sister, bakit bumalik na naman kayo? Pwede bang wag niyo na akong guluhin? Wala ka namang nagyelong pangangatawan. Pero bakit ang lamig ng balat mo? Junior brother, ang senior sister ay ginagawa lahat para sa iyo. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na bawal nyo akong tawaging junior brother kapag wala na sa bundok? King Lang. Baihu. Juki, Xuanwu, ang apat na dakilang tagapagtanggol ng Temple of Gods. Nagbibigay po sa inyo ng sa God. Ang ginagawa ninyong iyan ay magdadala lang sa inyo sa kapahamakan. Dala ko ang 100 taon na lason ng apoy. Kailangan kong makasama ang isang babaeng may malamig na pangangatawan para lang hindi mauwi sa wala ang buhay ko. Ayoko na munang magsanay. Ilang beses na akong sumubok pero nabigulang. Aperanchi, ang pagkabigo mo ay hindi dahil sa kawalan mo ng galing, kung hindi dahil mayroon kang pambihirang katawan na may lason ng apoy. Ngayon, kailangan mong makapiling ang babaeng may nagyayelong pangangatawan upang mawala ang sumpa sa iyo. Dahil kung hindi ka lang mabibigo sa pagsasanay. Pagdating ng takdang oras, mangyayari ang pinakamasama dahil sa iyong kondisyon at tuluyan ka ng maglalaho. Bilang guro mo, bibigyan kita ng isang espesyal na lagayan. 3 beses mo lang itong magagamit. Sa oras ng kagipitan, maaari nitong mailigtas ang buhay mo.
Kapag natagpuan nito ang nagyayelong pangangatawan, ay maglalabas ito ng liwanag. Ganoon ba kadelikado iyon? Kung ganoon, saan naman ako makakahanap ng ganoong babae? Ha 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 ha. Night Paris. Sa bathhouse. Tignan nyo, kapag nawala na ang guhit na ito, katapusan ko na. Hindi ko akalain na ako na si Kirin Son of God, na eksperto sa panggagamot at pakikipaglaban, at walang katulad sa mundo, ay hindi man lang kayang gamutin ang sarili ko. Hayaan mo na, hindi ko na ito ipapaliwanag sa inyo. Kailangan ko nang makahanap ng babaeng may malamig na pangangatawan para makapiling siya agad. Son of God. Juki? Mas mabuti pang tulungan mo na lang si Son of God sa pag-aayos ng kaniyang Kirin group dahil kung pangarap mong mapakasalan siya, sa susunod na buhay na lang. Wala kang pakialam. Ikaw talaga. Sinabi ko na sa iyo na mapapahamak ka lang, ngayon ay naniniwala ka na. Ikalawang kuya. President Wu, kung gusto mo ng puhunan ko, ubusin mo ang alak na ito. Hoy Long, wag mong isiping hindi ko alam ang masama mong binabalak. Nandito ka na rin lang. Sa tingin mo makakaalis ka pa. Hinding-hindi magiging madali iyon. Inumin mo. Nagyayelong pangangatawan? Ayaw mo sa maayos na usapan at gusto mo ng gulo. Kaya painumin kita ng pinaghugasan ko ng paa. Aray, nagawa mo akong saktan? Alam mo ba kung sino ako? Pasensya na ha, pero talagang hindi kita kilala. Bakit hindi ka nalang umuwi at itanong sa nanay mo? Walang galang. Ang nasa harap mo ay si Brother Long, na bata ni Panginoong Yangju, ang hari ng ilalim ng lupa ng Jiang City, si Double Red Flower Fighter. Sinasaktan mo na si Brother Long, parang wala ka nang pakialam sa buhay mo. Itoy, mukhang magaling ka naman. Kung luluhod ka lang at hihingi ng tawad, gagawin kitang tauhan ko. Anong say mo? Huwag. Kapag kumampi siya kay Longwu, ngayong araw ay mawawala na ako. Mahal, sa wakas ay nandito ka na. Inaapi nila ako. Kailangan mo silang parusahan ng husto. Grabe, ang bilis naman. Ligtas na ako. Ito na iyon. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ka nila matatablan. Lalaki mo siya? Oo, bakit? Wu Yuking, isang CEO ka ng isang korporasyon, pero pumatol ka sa tagalinis lang ng banyo, tingin mo ba tanga ako? Ano bang alam mo? Ang pag-ibig namin ay totoo at wagas. Walang halong anumang pera o interes. Ikaw. Pag-isipan mong mabuti, kung pipiliin mo siya ngayong araw, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa iyo. Teka, muna. Nasa maayos tayong lipunan, hindi maganda ang nag-aaway. Tsaka, paano kung bigla kitang maparusahan? Ikaw na basura ka? Anong gagawin mo? Ano? Sinong tinatawag mong basura? Ay, sorry patawad ha. Hindi ko sinabing ikaw ay basura. Ang ibig kong sabihin, lahat kayo na narito ay mga basura. Ngayong araw, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalakad. Parurusahan talaga kita. Mga bata, sugod. Lu Dongbin, lasing na may hawak na pitsel at bumubuhat ng 1,000 kilo. Kao Guoju, alay ng serbesa ng mga diwata, sabay hawak sa leeg. Tieguai Li, paika-ikang paglakad na may hawak na banga at pag-atake sa gitna. Zhang Guolao, tadyak matapos ang tagay. Ang galing niya. Marahil isa siyang maasahang tagapagtanggol. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Sabi mo, papararusahan mo ako? Paano mo gagawin iyon kung hindi ako lalapit? Sinasabi ko sa iyo, ang babaeng ito ay pag-aari ni Panginoong Yangju. Pinapayuhan kita na huwag kang makialam sa gulo na ito. Kahit ang babae ng boss niyo ay pinupuntirya mo, ang lakas din ng loob mo. Aray, patawad po. Bumalik ka at sabihin mo kay Panginoong Ju na gusto ko ang babaeng ito. Bantayan mo ang likod mo. Sino ang mag-aakalang ang isang tagalinis lang ng banyo ay ganito katapang? May lakas ka ba ng loob na
Sumama sa isang seryosong laro. Walang problema. Anong laro ba ang gusto mo? Ang magpakasal. Wu Yuching! Nababaliw ka na ba? Nagpakasal ka sa isang tagalinis lang ng palikuran? May usapan po tayo na kapag hinarap na natin ang mga magulang mo, papatuluyin mo na ako sa kwarto mo. Alam ko na. Papa, Mama, kami ni Yuking ay totoong nagmamahalan. At isa pa po, hindi na po ako tagalinis ng palikuran, nag-resign na po ako. Sinong tinatawag mong papa? Sino ang papa mo? Umalis ka sa harapan ko. Kahit nga paglilinis ng palikuran, hindi mo magampanan ng maayos. Paano mo pa mabibigyan ng magandang buhay ang anak ko? Tama. Walang silbi ang pagmamahal na yan. Makakabili ba yan ng pagkain? Akala mo ba mabubuhay kayo sa pag-ibig lang? Mali po ang iniisip niyo, Mama. Marami po akong kayang gawin. Talaga ba? Sa itsura mo pa lang na parang galing sa bundok? Baka nga galing ka lang sa gubat at hindi pa nakakahawak ng libro? Sino pong nagsabi niyan? Paborito ko pong magbasa ng libro. Kapag nagbabasa po ako, nakakalimutan ko pati ang kumain at matulog. Wala akong oras para makipag-usap pa sa'yo. Ikaw, hiwalayan mo na siya agad ngayon. Kapag nalaman ni Panginoong Yang Jiu na nagpakasal ka sa taong ito, lagot ang buong pamilya natin. Naiintindihan mo ba? Totoo yan? Si Panginoong Yang Ju, parating na siya dito. Ikaw, lumayas ka na dito? Narinig mo ba? Handa na ba ang lahat? Papa, Mama. Bata ka? Muntik na akong himatayin sa takot. Akala ko kasi si Panginoong Ju na ang dumating. Malapit na pong dumating si Panginoong Jiu. Ipinauna na po niya ang mga regalo para sa inyo. Diyos ko. Ang daming susi ng sasakyang Bentley. Siyempre naman po, ito ay isang napakamahal na Emperador Jade. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 30 milyong dolyar. 30 milyong dolyar? Mayaman na tayo. Magiging napakayaman na ng pamilya natin. Diyos ko po. Uy ate, bakit ganyan pa rin ang suot mo? Mag-ayos ka na dali dahil ang sundo ni Panginoong Yang Jiu ay malapit na pong dumating. Sino ka ba? Huwag kang matakot, tawagin mo akong asawa ni ate. Asawa ni ate? Ate, asawa mo ba talaga siya? Oo, tama ka. Ate, nababaliw ka na ba? Alam mo ba na si Panginoong Yang Jiu ay kilala bilang napakasamang tao? Kapag nagalit siya ng husto, baka kung ano pa ang gawin niya sa ating buong pamilya. Pa, ma, bakit hindi niyo man lang siya pinigilan? Habang may oras pa, dapat na tayong mag-impake at tumakas agad. Bakit ba kayo nagpapanik? Si Panginoong Yang Jiu lang naman iyan. Wala siyang binatbat. Huwag na kayong mag-alala pa. Kapag sinubukan niyang apihin ang asawa ko at ang pamilya natin, isa lang ang gagawin ko. Tatapusin ko siya. Tatapusin siya? Anong akala mo sa sarili mo? Anak ng isang mayamang pamilya. Sa suot pa lang niyang iyan, halatang wala siyang swerte sa buhay. Tagalinis lang siya ng palikuran. Tagalinis ng palikuran? Lintek naman, wala namang silbi ang mga sinasabi mo. Hindi mo ba alam na si Panginoong Yang Jiu sa Jiangcheng ang hari ng mga kriminal doon? Mayroon siyang mahigit 8,000 tauhan. Isang salita lang niya, paulit-ulit kang magbabayad ng buhay mo. Wala kaming pakialam kung anong mangyari sa iyo. Huwag mo lang kaming idamay na pamilya. Habang may oras pa, ikaw, mag-impake ka at umalis na dito. Habang hindi pa huli ang lahat. Dumating na si Panginoong Jiu. Yuking. Panginoong Ju? Panginoong Jiu? Panginoong Jiu. Nasaan si Yuking? Siya ang bida ngayong araw. Sige po, heto na po siya. Narito na po si Yuking. Yuching, bakit hindi ka pa nakabihis? Kayo dyan, tulungan niyo si Miss Wu na magbihis. Wag na po, Panginoong Jiu Ang. Kasal na ito, hindi na matutuloy. Hindi matutuloy? Ha ha ha. Anong ibig mong sabihin yan? Panginoong Ju, huwag po kayong magmali-mali. May lagnat po si Yuking ngayon, kaya kung ano-ano na ang sinasabi niya. Hindi ako nagbibiro dahil kasal na ako. Ano? Ikaw, ulitin mo ang sinabi mo. Kasal na siya. Bakit? Gusto mo bang ulitin ko pa? Sino ka ba sa tingin mo? May karapatan ka bang magsalita rito? Sino? Isang buhay na tao ang nasa harap mo. Hindi mo ba ako nakikilala? Sino ka ba talaga? Ako ang asawa ni Yuching. Ikaw ba ang asawa ni Yuching? Yuching, totoo ba ang sinasabi niya? Totoong totoo po. Kayo, napakalakas ng loob ninyong mga Wu. Matapos ninyong tanggapin ang dote ko, ganito ang gagawin ninyo sa akin? Gusto nyo bang parusahan ko kayo? Hindi po. Hindi po, Panginoong Jiu. Hinding-hinding po namin kayo lolokohin, Panginoong Jiu. Opo,
Panginoong Ju, kababahagi lang din po namin nalaman. Ang anak naming si Yuking kasi, wala pa siyang muwang sa mundo, masyadong inosente, at naloko lang ng mapanlinlang na mandarayang ito. Pinatulan niya lang po ito. Naloko? Hindi nyo ba nakikita na kami ni Yuking ay tunay na nagmamahalan? Panginoong Ju, ang batang ito ang siyang sumakit sa amin kahapon. Ano? Naglakas loob ka talagang sakta ng mga tao ni Panginoong Ju? Talagang humanap ka ng gulo sa harapan ni Panginoong Ju. Panginoong Ju, ang buong pamilya namin ay siguradong kakampi niyo po. Tama po, Panginoong Ju. Ang anak naming si Yuking, paano magugustuhan ang isang mayabang na lalaking gaya nito? Siya nga pala, Panginoong Jiu. Ang anak naming si Yuking ay dalisay pa rin ang puri. Kapag natapos na ninyong parusahan ang batang ito, ipinapangako ko po na ihahatid namin ang isang walang bahid na Yuking diretso sa mansyon ninyo. Nanay, anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Anong kalokohan? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Nanay, pinalaki kita sa loob ng maraming taon. Hindi ka pwedeng mapunta lang sa isang hamak na tagalinis ng banyo. Sideline ko lang naman ang paglilinis ng banyo, ang totoo ay. Tama na. Ngayon ay naintindihan ko na. Sinaktan mo ang mga tauhan ko, inagaw mo pa ang babae ko, bawat isa rito ay sapat na para makatanggap ka ng malupit na parusa. Pero dahil naisip ko na bata ka pa at wala pang alam, at dahil ngayon ay mahalagang araw para sa akin, hindi muna kita tatapusin. Baliin mo na lang ang sarili mong mga kamay at paa. Bata, narinig mo ba? Magpasalamat ka na agad kay Panginoong Ju. Pinababalot niya sa akin ang mga kamay at paa ko, tapos dapat pa akong magpasalamat? Magpapasalamat ako? Salamat na lang sa inyong lahat. Walang hiya kang bata ka. Panginoong Ju, nakita niyo naman po, di ba? Ang batang ito ay matigas ang ulo at walang balak na magsisi. Dapat na siyang parusahan ng malupit. Sige na, sugod. Anong nangyari? Bakit pagpasok nyo pa lang ay lumuhod na kayo agad? Mahal ko, ang mga batang ito ay sobrang magagalang. Hindi pa man bagong taon ay nakaluhod na sa atin. Bigyan natin sila ng ampao. Panginoong Ju, kakaiba ang batang ito. Noong huli ay natalo na rin ang ating mga kasamahan. Mahusay kang bata ka. Hindi kita napansin Wala lang po iyon. Nag-eehersisyo lang po ako ng kaunti. Masyado lang magalang ang mga tao ninyo. Mapang-asar ka. Alam kong magaling kang lumaban, pero pagdating sa tapang at pagdating sa paraan. Ha. Natuliro ka ba? Masyado ka pang hilaw. Sa dami ng 8,000 tagasunod ko, kayang-kaya kitang ubusin sa isang iglap. Ang babaeng hindi mapapasakin. Ako mismo ang sisira sa kanya. Nararapat ka ba? Naglakas loob kang takutin ako. Nababaliw ka na ba? May balak ka talagang kalabanin ng aming si Panginoong Ju? Bakit naman hindi? Sa paningin ko, ang tapusin ka ay parang pagtapos lang sa isang langgam. Napakatapang mo. Gusto mo bang ituloy ko ang... Manahimik ka. Kung ako sa'yo, maghahanap na ako ng tauhan at magpapagawa ng magandang kabaong dahil baka pag wala ka na, hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Masyado kang nagmamadaling maghanap ng asawa para lang magkaroon ng tagapagmana, di ba? Pero sa lagay ng katawan mo, huwag ka nang mag-abala dahil matagal nang sira ang kalusugan mo. Anong? Kalokohan. Malakas pa ang aming si Panginoong Ju. Anong ibig mong sabihin? Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Wala na ring matitirang oras para sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali, nitong mga nakaraang araw ay hindi ka makatulog at laging nananaginip at masakit ang iyong tiyan tuwing kabilugan at paglabas ng buwan ay nangangati ang buong katawan mo na parang kinakain ng libo-libong langgam ang puso mo. Sa isang tingin lang ng batang ito ay nabasa na niya ang kalagayan ko. Siya na kaya ang taong itinadhana na makakapagpagaling sa akin? Puro ka lang kasinungalingan. Pinapahamak mo ang aming si Panginoong Ju. Gusto mo na yatang tapusin ang buhay mo. Sugurin niyo siya. Nakikiusap ako. Sir, tulungan niyo po ako. Panginoong Ju, anong ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod sa batang iyan? Dahil nakita mo ang aking problema, siguradong kaya mo itong gamutin? Hindi ba? Kaya ko naman magligtas? Pero nang pumasok ka, tinangka mong agawin ang asawa ko. Pagkatapos, ay gusto mo pa akong saktan ng malala. Bakit naman kita tutulungan? Kani-kanina lang. Pasensya na at hindi ko nakilala ang galing mo. Handa akong maglingkod sa inyo, sabihin nyo lang, gagawin ko ang lahat, gusto ko lang pong mabuhay. Panginoong Ju,
Kahit pa may napansin siya, isa lang siyang hamak na bata. Paano siya makakagamot? Tama po siya. Anong sinasabi mo riyan? Mga hangal. Pakiusap, tignan nyo. Dahil nakikita kong tapat ka, pakititiman ko na at tutulungan kita. Tiandi Wuji, Kiang Kun Jiefa, sumunod sa utos. Palayain. Sinira mo ang plano ko. Ngayon ay tapos ka na. Hamak na gimmick, naglalakas loob ka pang magyabang sa akin? Mighty Sky Dragon, Daluo Dharma Incantation. Panginoong Jiu. Panginoong Jiu. Panginoong Jiu. Yari ka na, bata, sugurin siya. Sige, atakihin nyo. Kay sarap. Napakasarap, haha. Kay buti ng pakiramdam ng buong katawan ko para bang bumata ako ng 10 taon. Hindi sapat ang pasasalamat, ang buhay ni Yang Tianju. Ay utang ko na sa inyo. Isang salita nyo lang, kahit sa pinakamapanganib na lugar, hindi ako aatras. Sige na, umalis na kayo kung okay na. Balak ko pa naman na makasama ang asawa ko. Binabati ko po si Ginoong Jiang at Gang. Jiang, para sa inyong pagsasama. Para sa inyong pagsasama. Gusto mo na bang sumama? Frost Constitution, darating na ako. Ang bilis mo namang nakabihis. Wala namang gaanong katuwaan sa tubig. Dahil may mas kapanapanabik pa mamaya. Mas kapanapanabik? Aba, mabuti yan. Napakabuti. Ngayong gabi, wala kang kailangang gawin. Dahil ako ang magsisilbi sa iyo. Sabi mo yan, ha? Eksaktong gusto ko ang walang ginagawa. Yuching, anong ginagawa mo? Huwag ka masyadong magmadali. Aba, mukhang marami kang pakulo, ha? Bakit ka nagsisindi ng napakaraming kandila? Malalaman mo rin mamaya. Yuking, huwag ka nang mag-ayos dyan ng mga kandila. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Kailangan nating sulitin ang bawat minuto na magkasama tayo. Huwag kang masyadong magmadali. Ganun ka na ba talaga kapursigido? Dali na, handang-handa na ako. Sabihin mo sa akin, kapag ito ay pumatak sa tao, ano kayang pakiramdam? Sa sobrang init niyan, siguradong masakit yan. Talaga? Siyempre naman. Pero hindi mo ba naiisip na nakaka-excite yon? Yuching, ano bang ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Gusto ko syempreng subukan ito sa iyo. Huy, hindi naman kailangang humantong sa ganito, di ba? Aray, wag, saklolo. Isang hamak na probinsyano ka lang, at pangarap mo pang makasama ang isang senyora na katulad ko. Mangarap ka. Ang tanging lalaking karapat-dapat sa akin ay ang tanyag at makapangyarihang Kirin, Son of God. Bakit parang sobrang sakit ng sigaw niya? Ang mga kabataan ngayon ay punong-puno ng enerhiya kung ano-ano na ang mga ginagawa nila. Noong bata ka pa, hindi hamak na mas mahina ang ingay mo kaysa rito? Hindi ba't wala pa naman akong alam noon? Hay nako. Tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya. Tingnan niyo, may lumilipad na plato. Nasaan na siya?
Mabuti na lang at mabilis akong nakatakbo ngayon. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa balat ko sa init. Lagot na. 72 oras na lang ang natitira. Kapag hindi pa ako nakasama sa isang taong may kakaibang kondisyon, tuluyan na akong mawawala rito. Nakita ko siyang tumakbo papunta rito. Tara! Ang init. Twilin. Ay! Bakit may ibang tao dito? Baka frame up lang ito o modus. Hindi pwede. Habang hindi pa siya gising, kailangan ko nang tumakbo. Nasaan ang mga damit ko? Ikaw, Hi. magsuot ka na ng damit at lumayas ka rito. Ipapahuli kita sa mga pulis. Huwag kang maingay. Aalis na ako. Teka lang. Kwarto ko ito? Kaya dapat ikaw ang umalis. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagsisinungaling. Nasa ibabaw ng drawer ang room key ko. Tingnan mo. Bastos ka. Bukod sa pananamantala, ninakawan mo pa ako. Ako? Magnanakaw? Ate, nagbibiro ka ba? Ano? Tinawag mo akong ate? Sige, mukhang ayaw mong sumuko. Tatawagan ko ang manager ko para pumunta rito. Pagbabayarin kita. Ex-Sueman, ang kwarto mo ay nasa premium area na room 908 po. Nasa akin ang keycard mo. Hindi ko pa ito naibibigay sa iyo. Nagtataka ako kagabi kung saan ka pumunta at bakit hindi mo man lang kinuha ang keycard mo. May ilang bastos na tao rito na hindi lang nananamantala. Ninakawan pa ako. Ikaw, Anong ikaw? Ibinabalik ko lang sa iyo ang mga sinabi mo sa akin. May mali ba roon? Sueman, isang sikat na bituin ka na po ngayon. Kapag nalaman nilang kayong dalawa lang ang magkasama sa isang kwarto at kumalat ang balita, tiyak na magkakagulo ang mga fans mo po. Ayusin mo agad ito. siya. Pasensya na. Pero ang performance mo kagabi, pangkaraniwan lang. Oy, oy, oy. Anong pangkaraniwan? Ano ba ang tingin mo sa akin? Isang bayarang lalaki? Mayroon na lang na natitirang mas mababa sa 60 oras. Anong gagawin ko? Tama. Ang maliit na bag na ibinigay ng matanda. Ikaw na bata ka, alam ko na hindi mo kaya ang mga babaeng iyan. Ipinagkasundo na kita sa isang babaeng may kakaibang katangian. Pumunta ka na roon agad. Talagang naisip na lahat ng matanda. Si Shen Shueman, hindi ba? Papunta na ako. Ano to? Isang pregnancy test kit. Kagabi kasi, kasama ko lang ang isang hindi kilalang lalaki, pero walang nangyari sa amin. Sabi mo eh. Nagsama kayong dalawa sa isang kwarto, walang nangyari. Pero ang blooming ng mukha mo na parang nagpa-facial surgery, gaano kaya kaingay ang gabi nyo para magkaroon ng ganitong epekto? Nga pala, malapit na si President Wu. Ano? Bilis, itago nyo iyan.
Hindi niya pwedeng malaman na sumama ako sa isang tagalinis ng palikuran at nagsama kami sa pagtulog. Sobrang nakakahiya iyon. Anong nangyari sa inyo ng tagalinis? Shen Shueman? Andiyan ka na pala, Yuching. Tama ba ang narinig ko? Sumama ka sa isang tagalinis? Lagang ako pa ang pinuna mo. Ikaw nga, sa isang tagalinis pa nagpakasal at kumuha ng marriage certificate. Ginagamit ko lang siya bilang panggulo. So hanggang ngayon, wala ka pa ring nahahanap na kursunada mo? Ang lalaking pangarap ko ay walang iba kundi ang makapangyarihan at magaling sa panggagamot at sining ng pakikipaglaban na si Kirin Son of God. Pagdating naman sa ibang lalaki, ni hindi ko man lang sila titingnan. Sino ba namang ayaw magpakasal kay Kirin Son of God? Pero ang banal na anak na iyon ay napakahirap hagilapin at tila isang alamat. Hindi ko alam kung sinong maswerteng babae ang makakapag-asawa sa kaniya. Kirin, Son of God. Kirin. Posible kayang siya iyon? Hindi maaari, hindi maaari. Paano siyang naging si Kirin, Son of God? Sweman, ano bang iniisip mo? Namumula ang mukha mo. Wala lang ito. Seryoso tayo. Kumusta na ang paghahanda para sa charity gala? Sabi mo ay para ito sa God of War. Ngunit kulang pa ng 30 milyong dolyar. Kapag tinanggap ko ang proyektong ito, magiging sapat na ang pera. 30 milyong dolyar yan. Anong proyekto ang magbibigay sa iyo ng ganoon kalaking bayad? O gusto mong pautangin muna kita ng 30 milyong dolyar? Huwag na. Ang tungkol sa Kirin Banquet, dapat ako mismo ang gumawa niyan. Kapag nagsimula na ang malaking pelikula ng Director Feng at nakuha ko ang lead role, hindi na magiging problema ang 30 milyong dolyar. Pagdating ng oras, sa mismong Kirin Banquet, ay magtatapat ako sa God of War para makita niya ang pagmamahal ko sa kanya. Paano kung itong si Kirin Son of God ay ako pala ang gusto? Ako ang gusto niya. Ako ang gusto niya. Ako ang gusto niya. Bruha ka talaga. Sige ganito, bibigyan kita ng 3 buwan. Kapag hindi mo pa rin iyan na ihanda, ako na mismo ang mag-aayos ng Kirin Banquet. Huwag mo akong sisisihin kapag nangyari yon. Huwag kang mag-alala. Ang Kirin Banquet na ito ay sa akin lang. At si Kirin Son of God naman ay magiging akin din. Sige, aabangan ko iyan. Aalis na ako. Shueman, parang nakita ko ang lalaki kahapon. Nandito siya sa baba. Talagang sinundan pa niya ako rito? Tara, puntahan natin siya. Hindi ko alam kung maganda ba itong Shen Shueman. Mahirap na kapag hindi ka aya-aya ang mukha niya. Narito na si Ginoong Feng. Ang mapanglaw niyang mga mata, ang dahilan kung bakit hindi siya makalimutan ng mga kababaihan. Ang kaniyang mga sungki-sungking ngipin, na katulad ni Xiaoxi, ay nagpapabaliw sa maraming babae. Ang kaniyang magulo at kakaibang bigote, ay nagpapasuko sa damdamin ng bawat babaeng makakakita rito. Siya ang tinitingala at minamahal ng lahat, ang kaisa-isang si Ginoong Feng. Ako to, ang bida rito. Ayos ang entrance na yan, ha? Anong tinitingin-tingin mo? Ngayon ka lang ba nakakita ng ganitong kagwapong lalaki? Miss Shen, may balak ang daddy ko na gumawa ng malaking pelikula at para sa bida, ikaw agad ang naisip ko. Ang taong kasama ko kagabi ay isa palang sikat na artista. Sulit na rin. Maasahan talaga ang matanda sa mga desisyon niya. Wala talaga akong masasabi rito. Gusto mo bang pumunta sa kwarto ko mamayang gabi para pag-usapan ang schedule mo?
Naaalala mo pa ba ako? Tungkol sa ating kagabi. Tumahimik ka. Sino itong hampas lupang to? Kinakausap ba kita? Bakit hindi ka pa umaalis dito? Ikaw yata itong hampas lupa rito? Nag-uusap kaming mag-fiancé? Nakakaistorbo ka na rito sa amin. Umalis ka na agad? Fiancé mo? Wala akong pakialam kung sino ka. Huwag mong gambalain ang tunay kong fiancé. Ang walang hiyang ito, pagkatapos ng isang gabi. Ngayon ay gusto niya akong maging fiancé niya? Napakasamantalang tao. Ito ang pambayad sa kwarto kagabi. Ikaw na bastos ka. Tumahimik ka. Nakita mo ba? Iyan na ang sabi ng mismong babae. Tignan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Ako? Hambog ka, hindi pa tayo tapos. Sugurin niyo siya. Talagang lumalaban ka pa, ha? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Siyempre, papatulan na kita. Tigil na. Hindi mo ba nakikita na sapat na ang gulo? Nakita mo na, anong mapapala mo sa pagiging magaling lumaban? Ang mahalaga pa rin ay ang kapangyarihan. Nakikita mo na ba? Ngayon, alam mo na bang nagkamali ka? Opo, nagkamali po ako. Ikaw? Ginoong Feng, ayos ka lang ba, sir? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Alam mo ba kung sino ang pinarusahan mo? Siya si Batang Master Feng, ang anak ni Kuya Feng, direktor. Sisisirain mo ang buhay ko dahil dito. Ayaw na kitang makita pang muli. Palaasin niyo siya. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magsisi. Ipakita ang galing. Gising ka na? Ito ang tunay na lunas para sa akin. Ginoong Feng. Ginoong Feng. Chueman, nandito ka na. Ginoong Feng, maayos lang po ba kayo? Ay nako, paanong magiging maayos? Binugbog ako ng lalaking iyon, muntik na akong mawalan ng buhay. Paano na po iyong tungkol sa pagiging bida ko sa palabas? Iniisip mo pa rin na maging bida? Sinasabi ko sa iyo, wala nang pag-asa iyon. Maliban na lang kung handa kang kumuha ng mga maseselang eksena. Maseselang eksena? Hindi ito tama. Kung ang Shen Xueman ay may frost body, ibig sabihin kahapon. Humaba ang aking taning na oras. Tila hindi sapat ang isang beses para tuluyang gumaling. Kailangan pang ulitin ng ilang beses. Yung lalaking Feng na yon ay puro kalaswaan ang nasa isip. Kunwari ay gumagawa ng pelikula pero may masamang balak. Hindi natin alam kung gaano karaming mabubuting babae ang hinalay niya. Noon namang isang babae, nabuntis niya pagkatapos paglaruan, ayaw niyang magsagot, kaya nawalan ng pag-asa ang babae at tumalon na lang sa gusali. 18 taong gulang pa lang siya. Sino po ba ang tinutukoy ninyong Ginoong Feng? Maliban sa anak ni Director Feng na walang hiya, sino pa ba ang gagawa ng ganoon? Hindi maganda ito. Bakit may lalaki pa rito? Kakaibang eksena sa kama. Oo, bakit? Ayaw mo ba? Kama. Malaking produksyon ang pelikulang ito. Kapag ipinalabas na ito, siguradong magiging sikat ito. Pagdating ng oras sa buong industriya, ay puro tungkol dito ang maririnig mo. Pero... Anong pero? Huwag mo nang isipin ang kung ano-anong bagay. Nag-aalala ako baka masyadong maselan ang mga eksenang ito. Anong maselan? Ito ay tinatawag na sining? May alam ka ba sa sining? Hay, sige na, umalis ka na. Kung ayaw mong umarte, maraming iba dyan ang handang gawin ito. Hindi po ganoon, Ginoong Feng. Kailangan ko po talaga ang pagkakataong ito. Oh, anong gusto mong mangyari? Gusto mo bang umarte o hindi? Opo, gusto ko. Kung ganoon, bilisan mo. Mag-practice na tayo ng eksena sa kama. Ginoong Feng, hindi ba't may sakit kayo? Eto kasi, kapag usaping trabaho na, bigla ko nang nalilimutan ang nararamdaman ko. Huwag na nating sayangin ang oras.
Practice na natin ang eksenang ito. Ginoong Feng, maari po bang sa ibang oras na lang? O kaya naman kapag maraming tao na? Bakit mo pa ipagpapabukas ang magagawa ngayon, di ba? Ngayon ay mabibigyan kita ng espesyal na pagsasanay. Bilis, bilis na. Shen Xueman, sinaktan mo ako. Gusto mo bang matanggal sa pelikulang ito? Hindi po ganoon, Ginoong Feng. Kung ganoon ay sumunod ka sa utos ko. Ano pong sinabi nyo? Ang sabi ko ay mag-ayos ka at maghanda ng husto para tapusin ang eksenang ito kasama ako. Dahil kung hindi, huwag mo nang asahan na makuha ang pangunahing papel. Ako. Tila ayaw mo talaga. Madali lang humanap ng iba. Hindi po, Ginoong Feng. Si Po. Susunod na ako. Totoo? Hubad na, hubad, hubad. Ueman, huwag kang makikinig sa kaniya. Gusto ka lang pagsamantalahan ng lalaking iyan. Bakit ka nandito? Ginoong Feng, hindi ko po siya napigilan. Wala kang silbi. Ikaw na naman ang sisira sa plano ko. Sabihin mo nga, aso ka ba talaga na hindi nagbabago ang masamang gawi? Mukhang mahina pa ang pagkakaayos ko sa iyo noon dahil gumaling ka agad. Nakalimutan mo na ba ang sakit? Aba, naglakas loob ka pang bumalik. Sang Biao, parusahan mo siya ng matindi. Umalis ka na. Si Sang Biao ang pinakamapanganib na tao sa Jiangcheng. Hindi mo siya kakayanin. Mukhang nag-aalala sa akin ang mapapangasawa ko. Huwag kang mag-alala, manood ka lang dito. Nagagawa mo pang magmalaki sa harap ko? Dahil bata ka pa at wala pang alam, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin at baka sakaling patawarin pa kita at hindi na kita sasaktan. Bakit hindi na lang ikaw ang lumuhod at humingi ng tawad sa akin? Para kapag tinalo kita, hindi masyadong masakit. Ang lakas ng loob mo. Nagawa mo pang bastusin si Brother Biao. Brother Biao, tapusin mo na po siya. Pagsisisihan mo ito. Hoy, teka lang. Itutuloy mo talaga ang laban? Malamang naman. Anong gagawin mo? Aray. Walang hiya, aray ko. Madaya kang bata ka, lusob. Siglang ay. Tatanta na nakita. Ikaw pala ang sinasabi nilang si Sang Biao. Buisit ka. Ikaw pala ang sinasabi nila na pinakamatindi sa lungsod. Ako. Pasensya na po. Mali ako. Nagkamali ako. Huwag po ninyong saktan. Sobrang sakit na. Brother Biao, luhod ka talaga sa harap ng lalaking ito para humingi ng tawad? Umalis kayo rito. Pinagawa ko iyan para tapusin siya, hindi para lumuhod ka sa kanya. Bumangon ka at labanan mo siya. Kung gusto mo, ikaw ang lumaban. Hindi ko na kailangan ng perang ito. Ikaw, pinapahiya mo lang si Panginoong Yangju. Tama. Tauhan ako ni Panginoong Yangju. Sinasabi ko sa iyo, tauhan ako ni Panginoong Yangju. At ang pananakit sa akin ay parang pananakit na rin kay Panginoong Yangju. Iyan bang? Si Panginoong Yangju ay iyong sinasabing pinuno ng underworld sa Jiangcheng? Mabuti naman at alam mo. Sinasabi ko sa iyo, si Panginoong Yangju ay may koneksyon sa lahat ng panig. Ano naman kung magaling kang lumaban? Kaya mo bang lumaban sa 10, 100 o 1,000 tao? Sa ilalim ni Panginoong Yangju ay meron siyang 8,000 tauhan. Isang dura lang nila ay lulubog ka na. Akala ko naman ay kung sino ng sikat. Iyan namang tauhan ni Xuanwu. Kapag nakita niya ako, malamang ay luluhod din siya sa takot. Ang sinabi mong iyan, ituring mo na itong huling mga salita bago ka mawala. Tawagin ang pangsyam na Panginoon. Opo. Huwag ka nang magyabang. Parating na si Panginoong Yangju. Kapag hindi ka pa umalis ay malalagot ka na. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Malakas ang asawa mo. Sinong asawa? Ang kapal ng mukha mong humawak. Magkakilala ba tayo? Sabi nga nila ay nagiging malapit din pagtagal. Pangatlong beses na nating pagkikita ito. At noong unang beses pa lang ay... Manahimik ka. Tigilan mo ang kalokohan. Bilisan mo at umalis ka na. Ayos lang ako. Dito po, pangsyam na Panginoon. Salamat at nandito na po kayo, Panginoong Jiu. Panginoong Jiu, tingnan niyo po ang dami kong sugat. Aray! Panginoong Jiu, kung nahuli lang kayo ng kaunti, siguradong wala na si Brother Biao dahil sa bugbog ng lalaking iyan?
Opo, Panginoong Ju. Masyadong mayabang ang lalaking ito, Panginoong Ju. Bilis, tapusin niyo na siya. Tama po. Nakakahiya talaga ito. Napakalakas ng loob mo. Ang mga tauhan ko pa talaga ang kinalaban mo. Yumuko ka na lang at humingi ng tawad. Mali? Ano naman ang kasalanan ko? Hi, Panginoong Jiu. Nandito na kayo sa harap niya, pero nakuha pa ring magyabang ng taong ito. Panginoong Ju, hindi na ito katanggap-tanggap. Tama, gusto ko siyang saktan hanggang sa mawala na siya. Matapang ka talaga. Ganyan ka makipag-usap sa akin. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, hindi mo malalaman kung gaano katindi ang mga mata ni Lord Ma. Sugurin siya. Yang Jiu, sino ba ang gusto mong turuan ng leksyon? Ikaw pala iyan. Anong? Mukhang nakakatawa ka ring lalaki ka, ah. Hindi ba ikaw ang dapat turuan? Alam nga namang ako. Isa na lang ang pagpipilian mo ngayon. Iyon ay ang lumuhod at humingi ng tawad. Tumigil ka na. Sundin mo na lang ang gusto nila. Kung hindi ay mapapahamak ka talaga. Kung luluhod man ako at hihingi ng tawad, tanungin mo siya, kayang-kaya ba niyang Tianju na tanggapin niyon? Lapastangan. Anong klaseng pakikipag-usap yan kay Panginoong Ju? Panginoong Jiu, ano pang hinihintay nyo? Bilis, tapusin nyo na ang taong iyan. Tama po, kailangang tapusin siya upang mawala ang galit ng lahat. Tapusin siya. Panginoong Jiu, bakit nyo po ako sinaktan? Panginoong Jiu, hindi ba dapat ay ang lalaking iyan ang saktan nyo? Siya ba? Tumahimik ka. Napakataas ng katayuan ni Ginoong Jiang. Mataas ang katayuan? Hindi ba taga-bukid lang siya? Taga-bukid nga lang siya. Walang kwenta. Kahit ako ay kailangang maging magalang at mabait kay Ginoong Jiang, kumpara sa inyong mga walang kwentang tao. Pagpasensyahan niyo na po ang kakulangan ko sa pagtuturo, Yang Tianju. Umaasa po akong mapapatawad ako ni Ginoong Jiang. Laging may mga pasaway kahit saan. Ang mahalaga ay nalaman natin ang problema. Ano ang nangyayari dito? Bakit si Panginoong Jiu ay humihingi ng paumanhin sa lalaking iyan na hindi naman natin kilala? Masyado na po kayong matagal na nakaupo, tutulungan ko po kayo. Huwag na po kayong mahiya. Anong gagawin natin? Sige, nakakahiya naman po ito. Tandaan mo ito, Yang Ju. Sinasabi ko sa iyo na si Xueman ay nasa ilalim ng proteksyon ko. Sa susunod, kung ang mga hamak na taong ito ay muling manggugulo. Bakit nakatitig lang kayo riyan? Bilisan nyo at humingi ng tawad kay Ginoong Jiang. Opo, sige po, heto na po. Ginoong Jiang, pasensya na po sa mga nagawa ko noon. Sana po ay mapatawad niyo ako. Teka muna. Isang probinsyano lang ako, kaya hindi ko matatanggap ang paumanhin ninyo. Nagkamali po kami. Patawad, mali po kami. Nagkamali po kami. Kapag naramdaman ko na hindi kayo tapat, parurusahan ko talaga kayo ng matindi, pagsisisihan nyo ang araw na ito. Opo. Kung wala na pong kailangan, mauna na po kami. Ha ha ha. Maghintay lang kayo. Makakabawi rin ako. Paniguradong kakausapin ko si Papa para makaganti sa ginawa nyo sa akin. Sandali! Sino ang nagsabing pwede ka nang umalis? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Xueman. Ano? Ang tatay ko ay si Kuya Feng, ang pinakasikat na direktor sa buong bansa at gusto mong humingi ako ng tawad sa babaeng iyan? Hindi maaari. Wala akong pakialam kung sino man ang tatay mo, hindi naman ang tatay mo ang pinapaluhod ko. At isa pa, iyang kapangyarihan ng tatay mo, para sa akin, walang halaga yan. Walang halaga? Alam mo ba na pati ang apat na sikat na idolo, tinatratong parang sariling tito ang tatay ko. Lahat ng sikat na aktres ay tinitingala siya, kahit ang tatlong pinakamalaking kumpanya sa showbiz ay ginagawa siyang espesyal na panauhin. Ang tatay ko lang ang kayang bumitbit ng halos kalahati ng kita sa pelikula. Tapos ikaw na hamak na probinsyano lang, ang lakas ng loob mong sabihing walang halaga ang tatay ko? Napakayabang mo. Xiao Chuan, okay lang ako. Totoong si Feng family ay napaka-impluensya sa buong industriya ng showbiz. Hayaan na lang natin sila. Sabi ko, hindi ka nila pwedeng galawin at tutuparin ko yon. Buisit, tumigil na kayo sa paglalandian? Sinasabi ko sa inyo, tinawagan ko na ang daddy ko at paparating na siya. Ginoong Jiang, baka pwedeng palampasin na lang natin ito. Bakit? Natatakot ka ba? Nakakahiyamang aminin, ako na si Yang Tianju ay itinuturing na kilalang tao sa Jiang Chengjude, pero hanggang dito lang ang impluensya ko. Ang impluensya ni Mr. Feng ay laganap sa buong Huaxia at ang kanyang mga koneksyon sa mundo ng negosyo ay mga makapangyarihang tao talaga. Ako ay isang hamak na tauhan lang at hindi mapapantayan ang katayuan nila. Ginoong Feng, wala ka namang masyadong naging problema, kaya baka pwedeng kalimutan na lang natin ito. Walang problema?
Ibig sabihin ba nito ay baliwala lang ang pagkakasaktan ko ngayon? Habang wala pa ang tatay ko, lumuhod ka na at humingi ng tawad sa akin at dilaan mo ang mga daliri ng paa ko hanggang sa malinis. Baka sakaling mapatawad ko pa ang ginawa mo. Sigurado akong ikaw ang luluhod para humingi ng paumanhin mamaya. Nagagawa mo pang magyabang sa oras na ito. Ginoong Feng, huwag ka namang masyadong sobra. Pagbigyan mo na ako sa usaping ito para sa ating ugnayan. Anong paki ko sa ugnayan natin? Matanda, pinagbigyan na kita noon. Pero talagang wala kang modo. Ikaw. Kung madadamay si Young Master Jiang sa taong katulad ni Kuya Feng, na isang napaka-impluensyadong tao, natatakot ako na ang Young Master Jiang ay baka. Ginoong Feng, patawad po sa mga nagawa kong pagkakamali noon. Ngayong araw ay hihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Ngayon, alam mo na kung paano humingi ng tawad? Masyado nang huli para dyan. Darating na ang tatay ko anumang sandali. Nananakot ka lang. Asawa ko, tara na. Bilis! Tara na, tara na! Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para matulungan siya. Inumin mo ito at palalampasin kita. Feng, masyado ka nang mapang-api. Oo, mapang-api nga ako. Ano naman ang gagawin mo? Ikaw. Anong ikaw? Yang Tianju, huwag kang magpanggap. Sa madaling salita, isa kang hari ng mga nasa ilalim. Pero ang totoo, pinuno ka lang ng mga hamak na tambay, isang basura na walang puwang dito. Ginoong Jiang, huwag mong inumin yan. Ganyan nga, marunong ka talagang sumunod sa agos. Ano kaya ang lasa ng ihing ito? Kailangan pa bang itanong, yan, ang ihi ni Ginoong Feng ay siguradong matamis, masarap, at may kakaibang bango. Ay naku! Ang makainom ng ihi ko ay isang malaking swerte para sa iyo. Dahil mukhang masarap naman pala. E di ikaw ang uminom? Sige na, uminom ka! Napakalakas ng loob mo, pagbabayarin kita ng matindi. Mali ang sinasabi mo. Sabi mo mismo na maganda ang bagay na ito. Galing lang ako sa hirap, hindi ko deserve yan. Kaya ibinibigay ko na lang sa iyo lahat. Dapat ka pang magpasalamat sa akin. Narito na si Director Feng. Tay, buti naman at dumating na kayo. Pinagtripan nila ako at pinilit pa akong painumin ng dumi. Ang bagay na ito ay isa lamang pagkakamali. Anong pagkakamali? Hindi lang ako nasugatan sa ulo ngayong araw. Pinakain pa nila ako ng dumi at sasabihin nyo na pagkakamali lang ito? Ikaw ba ang lalaking nanggulo sa anak ko? Bakit parang hindi nyo po alam ang tama at mali? Gusto ng anak nyo na samantalahin ang mga aktres. At matapos mabuking, sinubukan pa niyang mang-abuso ng pilit. Dapat po ay pagsabihan nyo ang anak nyo bilang ama. Akala ko naman kung anong malaking gulo. Gusto lang naman ng anak ko na makasama ang isang babae. Kailangan ba talagang saktan siya ng ganito? Si Director Feng ay isang malaking tao sa industriya at mayroon siyang hindi masukat na kapangyarihan. Maraming babaeng nagnanais na makasama ang isang tulad ni Director Feng. Hindi sila mabilang sa dami. Kung piliin man siya ni Ginoong Feng, dapat pa nga siyang magpasalamat at wala siyang karapatang tumanggi. Sino ba ang babaeng walang utang na loob na iyan? Ilista ang pangalan niya at siguraduhin hindi na siya makakapagtatrabaho kailanman. Ngayong araw na ito, talagang namulat ang aking mga mata. Kung ano ang puno, ayun din ang bunga. Kung ano ang ugali ng ama, ayun din ang ugali ng anak. Anong daldal niyan? Bakit akala mo ba ay magaling ka na porket marunong kang lumaban? Bilib ka na ba sa sarili mo dahil may kilala kang mga siga? Sa harap naming mga taong may kapangyarihan at yaman, isang salita lang namin ay tapos na ang karera mo. Sa ngayon, bukod sa tulong ng 3 malalaking grupo sa industriya ng entertainment, maging ang Jinling Group ay ibinibigay sa amin ang lahat ng kanilang suporta. Ang ibig mo bang sabihin ay ang pinamamahalaan ni Temple of Gods at ni Panginoong Zhuke na Jinling Group? Eksakto. Bakit naman susuportahan ng Zhuke ang mga ganitong klase ng tao? Ang Jinling Group na ito ay matatawag nating Huaxia First Group dahil ang yaman nila ay aabot sa $1 trilyong. Sa suporta nila, ang ating Feng family ay magkakaroon ng napakagandang kinabukasan. Ngayon, hindi lang kami ang kinalaban mo, pati ang Jinling Group at ang Temple of Gods. Kahit ilang beses ka pang maparusahan, hindi mo na ito matatakasan. Haha! Yang kayabangan mo, hindi ko na talaga kayang tagalan kahit sandali.
Hello Zuke, nabalitaan kong nag-invest ka sa Kuya Feng. Gusto kong ibagsak mo ang lahat ng kumpanya niya hanggang sa malugi ang mga ito. Bata, anong sinasabi mo? Hindi kita narinig ng malinaw. Ang sabi niya lang po, tawagan si Panginoong Zuke at sabihing pabagsakin ang mga namumuhunan sa likod ng kumpanyang Director Feng. Nakakita na ako ng makapalang mukha pero hindi pa kasing kapal nito. Ang ipinagmamalaki nyo lang ay walang iba kundi ang kapangyarihan sa likod nyo. Sige, simula sa oras na ito, papatunayan ko sa inyo na ang lahat ng inaasahan nyo ay maglalaho na parang abo. Sige bata, tingnan natin kung paano mo kami lulumpuhin. Ginoong Jiang, itong ginagawa niyo po ay talagang mauuwi sa malaking gulo. Huwag kang mag-alala, isa lang silang grupo ng mga hangal, mga walang kwenta. Walang makakatalo sa lakas ng Director Feng. Masyado kayong kampante. Ito ay Magbilang hanggang 5. 5? 4, 3, 2, 1. Ano man ang mangyari, ginawa niya iyon para iligtas ako. Hindi ko siya pwedeng iwan mag-isa doon sa itaas. Yuching, yung lalaking naglilinis ng banyo, nasa panganib siya sa ospital, magdala ka agad ng mga tao para iligtas siya. 3. Naku, natatakot ako. Sige nga, sabihin mo sa akin. Kailan ba kami malulugi? Hindi na ako makapaghintay. Oo nga, hayaan nating dumating ang sakuna ng mas matindi pa. 2. Ha. 1. Ano? Nalugi ang kumpanya? Paano mangyayari iyon? Hoy, Feng, sino ba talaga ang kinalaban mong makapangyarihang tao? Bakit ang maayos na kumpanya ay bigla mong pinabagsak? Nagkataon lang. Siguradong nagkataon lang ito. Ikaw, Feng, hayop ka. Ang dating maayos na kumpanya ay sinira mo na. Pagbabayarin kita ng matindi. Paano itong nangyari? Ako. Tapos na ang lahat ng kumpanya ay bumagsak na. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Bakit nangyari ito? Imposibleng ang batang ito ang may gawa, di ba? Hindi maaari. Hindi maaari. Nasa harap na natin ang katotohanan, hindi ka pa rin naniniwala, mapapahamak ako dahil sa iyo. Lumuhod ka. Anuman ang naging pagkakamali, kasalanan lahat iyon ng suwail kong anak. Parang awan nyo na, patawarin nyo kami sa pagkakataong ito. Bakit nyo ito ginagawa? Ngayon alam mo nang nagkamali ka. Huli na ang lahat. Oy, Xiao Chuan. Ate, 3 oras mo na akong tinititigan. May dumi ba sa mukha ko? Si Director Feng sa Huaxia ay kilala bilang isang napakamakatapang na tao. Paanong lumuhod siya at nakiusap sa iyo? Tumawag lang ako sandali para pabagsakin ang mga kumpanya niya at sa takot niya ay lumuhod na siya at nakiusap. Siya nga pala, hindi ba? Gusto mong maging female lead sa pelikula? Ipaubaya mo na yan sa akin. Ano sa tingin mo? Nagyayabang ka na naman. Pero dahil sa ginawa mong pagligtas sa akin ngayon, maaari kitang bigyan ng kaunting pabuya. Xueman, nandyan ka ba? Kamusta ka na? Narito na ako. Bakit may pupunta rito ng ganitong kalalim ang gabi? Pero ang boses na iyon, bakit parang boses ni Wu Yuqing? Ay, Yuqing, nandito ka pala. Ay, Yuqing, nandito ka na pala. hindi ba tinawagan mo ako para may iligtas ako? Pumunta ako sa ospital, pero wala namang tao roon. Naku, ayos na ang lahat. Masyado akong pagod ngayon. Gusto ko na sanang magpahinga. Anong ibig mong sabihin sa pagharang sa akin? Pinapunta mo ako rito ng hating gabi, tapos hindi mo man lang ako patutuluyin sa loob? Naku, Yuqing, kita mo namang gabi na. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Baka naman, may lalaki sa loob ng bahay? Huwag mong sabihing iyong tagalinis lang ng banyo iyon. Hay naku, Yuqing. Anong pinagsasabi mo? Naku, alam ko na yan itong mga babae. Kapag nakatikim na, gugustuhing maranasan ulit iyon. Sige, hindi na kita iistorbohin. Mag-enjoy ka na lang. Xueman, sino iyan? Tapos ka na ba riyan?
Sandali, heto na. Ang boses na iyon, parang kahawig ng kay walang hiyang Jiang Xiaochuan na iyon. Imposibleng siya iyon. Mataas ang pamantayan ni Shen Xueman. Paanong magkakagusto siya sa lalaking iyon? Gusto kong makita kung sino talaga ang taong iyon. Patay na. Isang araw na lang ang natitira. Kailangan ko nang makahanap ng babaeng may katawang taglay ang Frost Energy at makasama siya bago mahuli ang lahat. Xueman, ayos ka na ba? Grabe, napakaganda mo. Handa ka na ba? Bilisan na po natin, ate. Sisi na. Wow! Ang agresibo mo naman? Sino kaya ang lalaking iyon na nagawang maging ganoon ka-interesado si Xueman? Ay, hindi pwede ito, hindi pwede. Yu Qing, huwag kang titingin sa hindi dapat. Bawal tumingin, bawal tumingin. Pagkalipas ng gabing ito, sana ay kalimutan mo na ako. Bakit? Dahil matagal nang may nagmamay-ari ng puso ko at handa kong ibigay ang lahat para sa kanya, maging ang sarili kong katawan. Kung ganoon ang sinasabi mo, ibig sabihin ay hindi ka tapat. Siyempre naman, bakit naman ako magkakagusto sa isang taga-probinsyang gaya mo? Sige, hindi naman ako mamimilit. Ganoon na lang iyon. Aalis ka na? Ako si Jiang Xiaochuan at kahit na hindi ako perpektong tao, ay mayroon pa rin akong natitirang prinsipyo sa buhay. Hindi ako gumagawa ng mga bagay na labag sa loob ng iba. Ano? Ang bida sa palabas na ito, ay ako pa rin ba ang gaganap? Hindi kaya scam call ito? Pumasok na ang 30 milyong dolyar sa inyong bank account. Pumasok na nga ang bayad sa pelikula. Hindi ako makapaniwalang totoo ito. Pero kinalaban ko sina Director Feng at ang mga kasama niya. Paano nila naibigay ang role na ito sa akin? Posible kaya? Hindi ba't gusto mong gumanap bilang bidang babae sa pelikula? Ipauubaya mo na iyan sa akin. Siya ba talaga, ang taong bundok na ito? Paano niya nagawa ang bagay na ito? Hindi maaari? Kailangang ipaalam ko ang magandang balitang ito sa kanila. Hello, Yu Qing. Ililibre kita ng hapunan bukas. Siyempre, may sasabihin akong magandang balita sa iyo. Patay. Kulang sa 20 oras na lang ang natitira. Akala ko pa naman napakagaling ni Jiang Xiaochuan. Pero wala man lang mahanap na babae, hindi ako pwedeng mabigo ng ganito. Tama, mayroon pa palang 2 kit. Sa grupong Xingyaw ba ka mo? Sige, parating na ako. President Wu, saan ka po ba nagpupunta nitong mga nakaraang araw? Ito po ang sa grupong Xingyaw. Ang financial report noong nakaraang buwan, malapit na pong mabangkarote ang kumpanya natin. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon ng grupo ay mahirap nang baliktarin. Siya nga pala, tungkol sa panawagan nating kumuha ng magagaling na talento, meron na bang sumubok na tumanggap ng hamon? Ulat po para kay President Wu, masyadong mahirap ang mga pagsubok. Maraming mga kalahok ang umatras na lang dahil sa hirap.
Kapag malaki ang pabuya, siguradong may matatapang nalilitaw. Gawin nating 10 beses ang lahat ng gantimpala. Kailangan nating makahanap ng mga taong tunay na may kakayahan. Masusunod po. Grupong Xingyao, nandito na ako. Lahat kayo, sumunod kayo sa akin. Naglabas ang grupong Xingyao ng panawagan para sa mga talento. Mayroon itong kabuuang 100 pagsubok. Kung makakaya ninyong tapusin ang kahit isa sa mga ito, makakatanggap kayo ng $1 milyong na pabuya. At kung matatapos ninyo ang unang 10 pagsubok, ay magiging ganap kayong isang espesyal na eksperto ng grupong Xingyao at magiging kasosyo pa ni President Wu. Ayos, napakaganda niyan. Ha, ha, ha. Oo nga. Nagtapos ako sa Stanford University sa Amerika at mayroon akong doctorate degree sa parehong finance at batas. Ang pang-100 na pagsubok, tatanggapin ko. Ang pang-100 na pagsubok ay nakuha na. Ano? Kailangang manalo sa 325 kaso sa loob lang ng 3 araw? Kaya ba talaga iyan ng tao? Wala talagang katulad ang grupong Xingyao. Pero napakalaki rin ang ibibigay nila. Basta matapos ang pagsubok, makakakuha agad ng $10 milyong na bonus at magiging malaya na sa kahit anong usaping pinansyal. Haha, iba talaga ang grupong Xingyao. Talagang napakayaman at makapangyarihan nila. Siya nga pala, miss. Nasaan ang inyong boss? Nandito ako para hanapin siya at magpahinga. Saan nang galing ang probinsya ng iyan? Puro kabastusan ang sinasabi. Umalis ka na rito. Hindi mo ba nakikita kung nasaan ka? Akala mo ba para sa mga katulad mo ang lugar na ito? Hoy, bakit naman hindi ako pwedeng pumunta rito? Sir, kung nandito po kayo para sa hamon, welcome po kayo. Pero kung balak nyo lang gumawa ng kwentong barbero para lang sumikat, pasensya na po, kailangan nyo nang umalis. Tama. Kung magagawa mo ang 10 pagsubok, hindi lang ikaw ang magiging special expert. Makakasama mo pa si President Wu araw-araw. Siya? May kakayahan ba siya? Umalis ka na, bago ka pa mapahiya rito. Totoo yan? Sa tingin ko, sa lalaking ito, handa siyang mawalan ng hiya para lang sumikat. Yung 10 hamon lang ba iyon? Wala namang espesyal doon? Talaga bang balak mong tapusin ang 10 pagsubok? Hindi mo iyan kayang gawin. Sayang lang ang pagtingin mo. Hindi naman mahirap ang 10 pagsubok na ito. Napakadali lang yan para sa akin. Ano? Sabi ko sa'yo mahirap, di ba? Ayaw mo kasing maniwala. Ang mga pagsubok na ito ay nandyan na sa loob ng 3 taon. Marami nang magagaling ang sumubok, pero lahat sila ay nabigo. Pinapayuhan kita na sumuko na habang maaga pa, para hindi ka mapahiya sa sarili mo. Ang unang pagsubok ay nakuha na. Ibang ka na ba? Ang pinakamahirap na pagsubok na nasa top 1. Talaga bang tatanggapin mo yan? Natatakot ang grupo na baka mayroong mga taong hindi marunong tumanaw sa sariling limitasyon na manggugulo sa pagtanggap ng mga pagsubok. Kaya sadyang nagtakda ng multa para sa top 10 na mga pagsubok. Kung hindi mo iyan matatapos, aabot sa hindi bababa sa $100 milyong ang multa. Tingin ko sa lalaking ito, para sa $10 bilyong na pabuya, ay nawalan na pati ng simpleng katinuan. Pagdating ng oras, hindi lang multa ang babayaran niya dahil ang grupong Xingyao recruitment order na ito ay katunayan na ibino-broadcast sa real time. Kapag nagkataon, ang sinumang mabigo sa pagsubok ay malalaman ng buong mundo. Talagang malaking kahihiyan ito. Sa tingin ko, para lang sumikat ang batang ito, wala na siyang pakialam kahit mapahiya siya. Tama? Masyado kang padalos-dalos. Nasa tamang edad ka na. Dapat ay iniisip mo ang magiging bunga ng mga kilos mo. Padalos-dalos ba? Sisimulan ko pa lang ang mas matindi. Ang pangalawang pagsubok ay nakuha na. Talagang nababaliw na siya. Ang pang-4 na pagsubok ay nakuha na. Siguradong nawawala na siya sa sarili. Ang pang-8 at pang-9 na pagsubok ay nakuha na. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit kinuha mo lahat ng 10 pinakamahihirap na hamon? Kahit pa yung ika-10 hamon lang, ay hindi kakayanin ng isang taga-probinsyang kagaya mo. Wala lang iyon? Madali lang sa akin yan. Tiningnan mo ba ng mabuti ang mga kinakailangan sa 10 pinakamahihirap na hamon? Inaatasan kanilang pumunta sa Zongyitang para bawiin ang sapilitan nilang kinuha na 300 ektaryang lupain. Sa taas ng halaga ng lupa ngayon,
Ang 300 ektaryang iyon ay nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Imposibleng ibigay lang nila iyon sa iyo. Nabalitaan ko na ang mga taga Zhongyitang ay ang pinakamalaking grupo ng mga kriminal doon. Nagtatago sila sa pangalan ng katapatan, pero puro masasamang gawain ang ginagawa. Marami ng tao ang nawala dahil sa kanila. Tama! Mayroon pang hamon na ika-10 sa pamilya Zhao, pati ang hamon na ika-8 sa alyansa ng mga ngatay, at ang ika-7 sa pamilya Hu. Wala ni isa sa kanila ang hindi abusado at sadyang napakamakapangyarihan. Ganoon ba? Kung gayon, mas lalo akong nasasabik. Ano? Ito ay... Baliw na siya. Siguradong nababaliw na siya. May sayad ang batang ito. Siguradong wala na siya sa sarili. Nasisiraan na siya ng bait. Alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Sa kahit alinmang hamon dito, isang pagkakamali lang ay mawawala ka na. Higit sa lahat, sa lambot mong yan, mukhang gusto mo nang matapos ang iyong oras. Huy, ang lahat ng mga premyo rito ay totoo. Huwag mo akong dadayain. O kaya naman, umirma muna tayo ng kontrata. Ikaw, hindi ka pa pumipirma sa ngayon. Baka gusto mong pag-isipan muna uli ito. Pipirma talaga? Hindi mo man lang pinag-isipang mabuti, ngayong tapos na, sigurado at pinal na ang lahat. Ito ang kontratang nilagdaan kasama ang Zhongyitang noon. Tingnan mo itong mabuti. Sige, asahan mo ang magandang balita mula sa akin. Sandali, gwapo. Kahit na sobrang delikado ng pupuntahan mo, sana ay mag-ingat ka at makabalik ng maayos. Huwag naman tayong masyadong negatibo. 3 mahihina lang naman ang paparusahan ko. Kung talagang magagawa mo iyan, baka sakaling si President Wu ay samahan ka nga sa pagtulog. Talaga? Sige, hintayin mo ang magandang balita. Totoo bang pupunta ang lalaking iyon? Nakakita na ako ng taong mahilig makipaglaro sa buhay. Pero wala nang mas lulubha pa sa isang ito. Oo nga. Bakit hindi tayo magpustahan? Tignan natin kung gaano pa siya katagal tatagal. Sige ba? Pustado ko na tatagal lang siya ng hindi lalampas sa 1 oras. Sandali, parang mali. Mula rito hanggang sa Zhongyitang ay 29 na minuto at pagkatapos ay 1 minuto para lang maparusahan siya. Seryoso? Kakailanganin pa ba ng 1 minuto para matalo siya? Pagdating niya sa pinto, siguradong wala na agad siya sa 1 sampal lang. Kaya, ang hula ko, tatagal lang siya ng 29 na minuto. Hindi pwede. Kailangan kong ipaalam ang bagay na ito kay President Wu. Masyadong bilib sa sarili ang taong iyan. Sinabi mo ba? Oo nga. Ikaw lang ba to? Ang lakas ng loob ng taong ito na gumawa ng gulo dito sa Zhongyitang? Kayo pala ang master ng Zhongyitang, si Lin Zhonghu. May dala akong dokumento para sa sapilitang pagkuha nyo ng lupa. Nandito ako para bawiin ito. Ang tingin ko ay nandito ka para tapusin na ang lahat. Matagal-tagal na rin mula nung huli akong nakipaglaban sa mga taga-grupong Xingyao, medyo nami-miss ko na rin yun. Anong nangyayari? Ang isang hamak na tulad mo ay naghahanap ng parusa dito? Sugod, lahat kayo, sugod. Tapusin niyo siya. Sinusubukan mong pigilan ang hindi mapipigilan. Masyado kang kampante. Kapag hindi kita pinahirapan at pinagbayaran ngayon, paano pa ang aking Zhongyitang haharap sa mundong ito? Tapos ka na. Walang kwenta ang Zhongyitang. Puno lang kayo ng mga taong walang dangal at katapatan. Kalabisan na ito. Ang Zhongyitang ko ay nakatayo na sa Jiangcheng sa loob ng 30 taon at kailanman ay hindi pa nakaranas ng ganitong matinding kahihiyan. Ngayon, dudurugin kita at ipapakain sa mga aso. Ano? Anong balak mong gawin? Sabi ko na kinakatawan ko ang grupong Xingyao para bawiin ang aming lupa. Sinasabi ko sa iyo, ako ang hari ng underground. Tauhan ako ni Panginoong Yang Ju. Ang kalabanin ako ay parang kinalaban mo na rin si Panginoong Yang Ju. Yang Tianju? Walang hiya. Ang lakas ng loob mong tawagin ang pangalan ni Panginoong Yang Ju ng direkta. Sinasabi ko sa iyo, papunta na siya rito. Humanda ka na sa iyong huling sandali. Siya? Gusto ko ring makita kung paano niyo ako mapaparusahan. Ang patulan kayo ay magpaparumi lang sa mga kamay ko. Napakayabang, sobrang yabang mo. Kapag dumating na si Panginoong Ju, sana ay maging matigas ka pa rin hanggang mamaya. Natatakot lang ako na mamaya baka luhuran niya lang ako kapag nakita niya ako. Ikaw. Dumating na si Panginoong Ju. Boss, Panginoong Ju.
Ang walang galang na taong tinutukoy ko ay ang lalaking ito. Yang Tianju, nagbibigay pugay kay Ginoong Jiang. Panginoong Ju, kayo pala ito. Lapas tangan ka. Kahit pa ako ay kailangang maging maingat at magpakita ng respeto, pero ang isang tulad mong walang kwenta ay nakuha pang kalabanin siya. Hindi ko po alam, Panginoong Ju. Ginoong Jiang, anong dapat gawin sa taong ito? Ang taong ito ay abusado sa negosyo at gumagawa ng kung ano-anong kasamaan. Saktan nyo na lang ng kaunti at itapon sa ilog para ipakain sa isda. Masusunod po, kumilos na kayo. Opo. Huwag po. Huwag po, Panginoong Ju. Ayoko po. Siya nga pala, bukod sa pagbawi ng lupang ito, kailangan ko ring tapusin ang nasa listahang ito. Ipaalam mo ito sa lahat at tulungan akong tapusin ito. At kung mayroong susuway, ay parusahan ang bawat isa sa kanila. Ginoong Jiang, sinisigurado kong matatapos ang misyon. Mga kasama, tayo na. Hello? Nasaan ka ba? Pumunta ka rito agad at makipagkita sa akin. Miss, napaka-busy ko kaya. May mga magagandang babae rito. Pagsisisihan mo kapag hindi ka pumunta. Mga magaganda? Isesend ko na sa iyo ang location ngayon din. Sige, maghintay ka lang. Shweman, ano ba talagang klaseng gwapo at matalinong lalaki ang ipakikilala mo sa amin? Malalaman nyo ring mamaya. Shweman, bakit ka umiiyak? Parang may napuntang buhangin sa mga mata ko. Bawal na magbago. Bawal na ang bawiin ng taya. Ano sa tingin nyo? Nakarating na kaya ang lalaking iyon sa Zhongyitang? Wala akong pakialam doon, basta't malaki ang itinaya ko ngayong araw. Sa loob lang ng 1 minuto, siguradong lalabas na ang mga salitang bumagsak sa pagsubok. Sa oras na iyon, siguradong kikita ako ng malaki. Huwag kang mag-alala, Xiaoman. Paparating na ako agad. Hihintayin kita. Pustahan tayo na hindi niya. Ano bang ginagawa nila? Dahil na naman iyon sa lalaking iyon. Lahat sila ay nagpupustahan kung hanggang kailan siya tatagal. Sa susunod na may makita kang taong puro kayabangan lang ang alam, paalisin nyo na agad sila. Opo, ma'am. Gamit ang pangalan ko, tawagan mo si Zhongyitang at si Hallmaster. Sabihin mo sa kanila na dadalaw ako sa ibang araw para humingi ng paumanhin, para hayaan niyang makaligtas ang lalaking iyon. Alam ko pong hindi niyo hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Mauna na ako, may gagawin pa ako. Matagumpay na natapos ang 10 pagsubok. Matagumpay na natapos ang 9 na pagsubok. Anong nangyayari? Pang-8, matagumpay na natapos ang 7 pagsubok. Paano nangyari iyon? Matagumpay na natapos ang 6 na pagsubok. Ang lalaking iyon, sino ba talaga siya? Hindi ba ito guni-guni? Siguradong totoo ito. Nananaginip ba ako? Ligtas na ang kumpanya. President Wu. Pasensya na po, at nahuli kaming lahat. Yuching, bakit ngayon ka lang dumating? Huwag mo nang itanong, may nanggulo kasing tao sa kumpanya, kaya naabala ako. Shweman, ipakikilala mo sa amin ngayong araw ang mga matatagumpay na kabataang lalaki, di ba? Oh? Hindi kaya yung lalaki noong nakaraang gabi ang tinutukoy mo? Yuching, ano ba ang mga pinagsasabi mo? Ano bang nangyari noong nakaraang gabi? Sasabihin ko sa inyo, noong nakaraang gabi may kasamang lalaki si Shweman. Yuking, tumahimik ka nga. Tingnan mo, namumula na ang mukha niya. O siya, sabihin mo na sa amin kung gaano kahusay ang matagumpay na kabataang ito. Kung wala lang si Kirin Son of God, isa siyang lalaking karapat-dapat paglaanan ng habang buhay. Habang buhay? Ipapaubaya mo ba siya sa amin o sa iyo lang? Bakit ka ba nakikisali? Nakakainis. Sa wakas nakarating din, dito nga iyon. Bawal ang tagalabas. May usapan kami ng kaibigan ko dito. Sa itsura mong iyan na taga-probinsya, tumangin ka muna sa salamin bago ka pumasok dito. Umalis ka na. Araw-araw akong tumitingin sa salamin at masasabi kong guwapo ako. Tumabi kayo, nagmamadali akong pumasok para makipagkita sa isang babae. Walang hiya. Sinabihan na kita. Ayaw mo talagang makinig? Minamaliit niyo ako, ganoon ba? Tulong. May nanggugulo dito. May nanggugulo. Makikipagkita lang naman ako sa isang babae para pag-usapan ang isang bagay, hindi nyo na kailangan pang magtawag ng maraming tao. Naglakas loob kang gumawa ng gulo rito at sinaktan mo pa ang mga tao ko. Ngayong araw,
Ipapakita ko sa'yo kung sino ang kinakalaban mo sa Lord Mac. Kayo ang naghanap nito. Sugurin siya? Ikaw? Anong nangyayari doon? Naku, hindi kaya ang taong iyon ang nandoon? Hoy, hintayin nyo naman kami. Sandali, hintayin nyo kami. Bakit napakagaling mo? Noon pa man, hindi ko na alam ang pakiramdam ng may katapat. Huhuwag kang gagawa ng masama. Nasa maayos tayong lipunan at may batas ngayon. Ngayon alam mo na ang tungkol sa batas? Hindi ba't kanina lang ay gusto mo pa akong saktan? Ano? Nakapasa siya sa lahat ng 10 pagsubok? Sige, babalik na ako agad. Nagkamali ako? Alam ko na po na nagkamali talaga ako. Tigil. Kay tagal ko itong hinahanap kahit saan, ngunit narito lang pala at nakuha ko ng walang kahirap-hirap. Shen Shueman, may gantimpala ka sa akin. Darating ang pagkakataon. Sino siya? Ang guwapo niya. Ako ang lalaking puno ng karisma, isang romantiko, guwapo at elegante, napakatalino at ang hitsura ay maladiyos, nakilala bilang ang pinakakaakit-akit na binigyan ng bansag na ang maputi at maliksing dragon na si Jiang Xiaochuan. Hindi kaya gusto niya ulit akong makasama sa kama? Hindi maaari, kailangan ko nang umalis agad. Pasensya na, tutulungan kitang ayusin ito. Jiang Xiaochuan. Aray, sandali lang, wag mo na akong saktan. Asawa niya ako. Ano? Ito ba ang asawa mong tagalinis ng palikuran? Eksakto, ako nga ang asawa niya. Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, tutal naman ay ayaw mo sa akin. Sino ang asawa mo? Isang diskarte lang iyon para makaiwas. Tapos na ang misyon ko noong pa. Sige nga, ipangako mong tapos na ito. Sino ang nagsabi na bibigyan ako ng kakaibang karanasan? Sino ang naglaro ng mainit na kandila? Tumahimik ka. Kyuman, ang lalaking nakasama mo kagabi, hindi kaya siya iyon? Ano ba talaga, oo o hindi? Paano kung oo? At paano kung hindi? Kung oo, dapat ay sinabihan mo man lang ako. Ano ba ang tingin nyo sa akin? Isang laruan na kukunin nyo at itatapon lang kung kailan nyo gusto? Sa tingin mo ano ka? Tama, isa kang laruan o mas mababa pa sa isang laruan. Dong Tian Foodie. Kung talagang gusto mo ang lalaki ko, sabihin mo lang sa akin. Ibibigay ko siya sa iyo. Total, hindi ko naman siya gusto. Hindi. Gusto ko lang siyang tulungan. Tulong? Hanggang sa kama na ba ang tulong na iyan? Hindi rin kita gusto. Gusto lang kitang hamakin. Wala kang hiya. Masama ang loob mo. Ibinibigay ko ang basbas ko sa inyo. Yunshiro Onan, siya pala ang tinutukoy ko sa inyong ginoong Jiang, na si Jiang Xiaochuan. Yang Xiaochuan. Tingnan mo nga, nagpapanggap na disenteng tao, pero marami palang kalokohan? Hindi ko talaga maintindihan kung anong nagustuhan nila sa kanya. Sige na, tigilan nyo na yan. Mabuti naman siyang tao. Hayaan mo na, hindi naman nila alam ang ginagawa nila. Ngayon lang ako nakarinig ng taong nagsabing, wala siyang kasalanan dahil hindi niya alam. Nagkakamali kayo, kayong dalawa ang tinutukoy ko. Anong sinabi mo? Heto na lang, sabihin mo na, magkano ba ang gusto mong makuha mula sa ating Shueman? Hindi ako naghahabol sa pera at hindi ko naman kailangan yan. Sus, nagpapanggap pa siya. Sabi mo hindi mo kailangan ng pera. Kung ganoon, tatanungin kita, magkano ang sweldo mo sa isang buwan? Ako. Hello? Old Yang, nakuha mo na ba ang pera? 30 bilyong dolyar lang? Sabi ko naman sa iyo, wala akong interes sa pera. Shueman, pakinggan mo siya. Wala daw siyang interes sa pera. Ganito na lang, idiretso mo na ang pondo sa grupong Xingyao. Mula ngayon, kapag mas mababa sa 100 bilyong dolyar ang usapan, huwag mo na akong abalahin. Siya nga pala, tinatanong nyo kanina kung magkano ang suweldo ko sa isang buwan, di ba? Siya nga pala,
Tinatanong niyo lang ako kanina kung magkano ang sahod ko sa isang buwan, di ba? Sapat na, Jiang Xiaochuan. Itigil mo na ang pagpapanggap. Dapat maging tapat ka. Wala akong paki kung may pera ka o wala. Bakit mo nasabing hindi ako tapat? Kueman, ito ba ang sinasabi mong mahusay na binata? Sa tingin ko sa kanya, wala naman siyang maipagmamalaki pero mahilig magpanggap. Tama na. Huwag niyo na siyang pagsabihan. Pwede niyo ba siyang bigyan ng kaunting respeto? Tingnan mo kung gaano kabait ang ating Xueman, hanggang ngayon ay ipinagtatanggol ka pa rin niya. Kung wala kang kakayahan, magpakatotoo ka na lang. Huwag kang magmalaki na parang kung sino ka. Sandali! Ano ba ang ipinagpapanggap ko? Talaga namang wala akong interes sa pera. Sapat na, Jiang Xiaochuan. Maging tapat ka naman sa sarili mo. Bakit ba tingin niyo hindi ako tapat? Nagpapanggap ka pa rin? Kung makapagsalita ka ay 30 bilyong dolyar at ang mas mababa sa 100 bilyon ay barya lang para sa iyo. Alam mo ba kung gaano kataas ang patong-patong na perang iyon? Xueman, hindi naman sa gusto ko siyang siraan. Pero tingnan mo ang mga sinasabi niya. Para sa akin, asyado na siyang nadala sa kanyang acting. Sa sobrang dami ng kanyang mga kasinungalingan. Pati sarili niya ay napaniwala na niya. 30 bilyong dolyar lang naman, napakaliit na bagay. Kailangan bang palakihin? Isa pa, ang mga bagay sa pagitan namin ni Xueman ay wala na kayong pakialam doon. Xueman, pakinggan mo siya. Sasabihin ko sa'yo, matali kong kaibigan si Xueman, kaya hindi ko papayagang apihin mo siya. Ikaw! Pasensya na po, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Hello? Ano? Gusto akong makita ng 4 na malalaking tycoon? Wala akong oras, ayokong makipagkita. Sandali, ang 4 na tycoon na yon, bakit nila ako gustong makita? Hindi ko naman sila kilala. Ang galing niyang umarte? Pakinggan mo ang sinasabi niya. Gusto raw siyang makita ng 4 na tycoon at tumatanggi pa siya. Mamaya, baka sabihin pa niyan na gusto niyang ang 4 na tycoon pa ang personal na pumunta rito para makita siya. Kung gusto talaga akong makita ng 4 na tycoon na iyan, hayaang sila mismo ang pumunta rito at maghanap sa akin. Ay naku, napakataas naman ang tingin mo sa sarili mo. Gusto kang makita ng mga makapangyarihang tycoon, tapos kailangan pa nilang personal na pumunta? Mabuti pang umalis na lang tayo? Ang mga ordinaryong taong gaya natin, hindi bagay makisalo sa pagkain sa kaniya. Ayos lang po, hindi ko naman kayo minamaliit. Pwede bang itigil mo na ang pakikipagbiruan? Hindi ako nagbibiro. Hoy, huwag kayong umalis. Yang Xiaochuan, sa kagustuhan kong ipakilala ka sa mga kaibigan ko, binigo mo lang ako ng husto. Mamayang gabi, idaraos ang Kirin Banquet at imbitado ang Son of God na lumahok. Bibigyan kita ng pagkakataon na makasama para magkaroon ka ng mga koneksyon, kaya huwag mo na sana akong bibiguin. Sandali. Taka, hindi pa ako tapos magsalita. Kapag umalis ka, kanino na ako makakasama ngayong gabi? Kirin Banquet. At inimbita ang Son of God? Hindi kaya ako ang hinahanap nila? Patay? Wala pang 6 na oras ang natitira. Xueman, ganito ang tamang gawin. Tama? Dapat talagang layuan ang ganyang uri ng tao. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ba talaga ang nagustuhan mo sa kanya. Tumataas na ang presyo ng stocks ng grupong Xingyao. Ano? Yung sinasabi mo, nasaan na ang taong nakapasa sa 10 pagsubok? Dali, samahan mo akong makipagkita sa kanya. May ipinadala na po kaming maghahanap, pero wala pa po kaming balita sa ngayon. Ano? Sa ganito kahalagang tao, hindi ka man lang kumuha ng contact information? Hindi ko po kasi inakalang makakapasa siya sa mga pagsubok. Sina, anong mapapala natin sa mga paliwanag na yan ngayon? Ipagpatuloy mo lang ang paghahanap, hihingi naman ako ng tulong sa mga kaibigan ko. Anong ginagawa mo pa rito? Narito ka ba para humingi ng tawad? Patawarin mo na ako. Wala na akong masyadong oras. Sa wakas ay nagpakita na po kayo. Maghintay lang po kayo sandali. Tatawagin ko lang po ang aming boss.
Sagutin mo naman. Bakit walang sumasagot? Maupo muna kayo rito at uminom ng tsaa. At tatawagin ko na agad ang aming boss. Sandali, hoy! Bilisan mo na. Kapag natagalan pa, baka kung ano na ang mangyari sa akin. Bakit hindi pa siya dumating? Ako pala ang gusto niya noon pa. Bakit hindi niya agad sinabi sa akin? Hindi pwede ito. Kailangan ko nang pumunta doon para tingnan. Shweman, halos nandito na ang lahat. Siya. Welcome sa inyong lahat sa pagpunta sa aking Kirin Banquet. Maraming taon ko nang hinahangaan si Son of God at ngayong araw, dito mismo, ipapahayag ko sa buong mundo ang pagmamahal ko sa kanya. Mabuti. Sige. Sa tuwing naririnig ko ang boses mo, mayroon akong kakaibang nararamdaman. Paano kung hindi sila maniwala sa pagkakakilanlan ko bilang si Kirin Son of God? Anong gagawin ko? Ayun! Hello, Juke! Pumunta kayo agad sa Hualong Manor? Ipapahayag ko na sa mundo kung sino talaga ako. Masusunod po. Matapang na bata, nagagawa mo pang magpanggap bilang si Kirin Son of God, pero dahil matagal nang nawawala si Kirin Son of God at wala pang nakakakita sa kanya, hindi na alam ng sinuman kung nasaan siya o kung ano na ang nangyari sa kanya. Kung kaya niyang magpanggap, kaya ko ring gawin iyon. Mahal kita. Salamat sa inyong lahat. Wow, talaga namang nakaantig ng puso. Oo nga, siguradong makikita ni Kirin Son of God ang katapatan mo. Halika, palakpakan natin ang katapangan ni Shweman. Nandito na ang Divine Son. Si Kirin Son of God. Nagpakita nga ang Divine Son. Shen Xueman, nabalitaan ko na maraming taon mo na akong hinahangaan. Opo, Divinson. Ako ang inyong idolo. Ay, hindi po pala. Nagkamali po ako ng nasabi dahil sa kaba. Divine Son. Kayo po ang idolo ko. Maraming taon nang nagtitiis si Shweman. Sa wakas ay dumating na rin ang Divine Son. Pero, bakit parang pamilyar ang boses na iyon? Naantig ako sa iyong busilak na puso, kaya pumunta ako ngayon para tuparin ang hiling mo. Ano po? Tutuparin nyo? Totoo po ba yan? Siyempre. Tanungin kita, handa ka bang maging babae ko? Gusto mo bang maging babae ko? Ang galing naman. Nagtiis ng maraming taon si Xueman at sa wakas ay natupad din ang hiling niya. Ano pa ang hinihintay mo? Xueman, sumagot ka na sa kaniya. Kung hindi ka papayag, ako na lang ang papayag. Tama ba ang naririnig ko? Hindi ba ako nananaginip? Siyempre, hindi ka nananaginip. Ako si Kirin Son of God, magaling sa medisina at sining ng pakikipaglaban at walang kapantay sa buong mundo. Basta't handa kang pakasalan ako, ipinapangako ko, gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Sumagot ka na sa kaniya? Sagutin mo siya, sagutin mo siya, sagutin mo siya, sagutin mo siya. Payag ako. Napaka nakakatawa nito. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang Kirin Son of God, napakatapang mo ha.
Bakit may dalawang Kirin Son of God? Oo nga po. Ano po ang nangyayari? Kailangan ko pa bang linawin ito? Ang lalaking ito ay isang mapagpanggap. Ano? Sabi ko na nga ba na ang mga pangyayari ngayong araw ay masyadong kakatwa? Sino nga ba namang hindi magdududa na si Kirin Son of God mismo ang pupunta rito, masyadong malayo sa katotohanan iyon. Tapos gagawin pa niyang babae si Shen Xueman sa harap ng marami, talagang hindi ito kapani-paniwala. Paano mo nasabing nagpapanggap lang ako? May kapal ka pa ng mukhang magtanong? Anong tingin mo sa katayuan mo? Hindi mo ba naiintindihan? Sinasabi ko sa iyo, maaaring maloko mo ang iba, pero hindi mo ako maluloko. Sino ka ba talaga? Ako si Kirin, Son of God. Nangangatwiran ka pa? Ako ang totoong Kirin Son of God. Shen Xueman, ang isang hamak na tagalinis ng palikuran, ay hindi mo pa makilala. Masyadong nakakadismaya ka para sa isang banal na anak. Ano? Tagalinis ng palikuran? Bakit ikaw? Isang hamak na tagalinis lang ng banyo at naglakas loob pang magpanggap na si Kirin Son of God, talagang hindi ka mapapatawad. Buong puso kitang tinulungan na makasali sa Kirin Banquet. Pero ganito lang ba ang isusukli mo sa akin? Ako talaga si Kirin, Son of God. Tama na, Jiang Xiaochuan. Hanggang kailan mo ba balak gumawa ng gulo? Wala ka ba talagang hiya sa sarili? Mayroon ka ng asawa gaya ni Yu King na napakaganda pero nang bababae ka pa rin sa labas. Oo nga, dati ang akala ko, medyo masama lang ang ugali mo at mahilig magmayabang pero hindi ko akalain na isa ka palang manloloko. Makinig muna kayo sa paliwanag ko. Anong paliwanag? Ang pagpapanggap bilang Kirin Son of God ay isang malaking kasalanan. Para lang makuha mo si Xueman, nagawa mo pang magsinungaling ng ganyan. Talagang puro pagnanasa lang ang nasa isip mo. Ako ang totoong Kirin, Son of God, at siya ang peke. Sinasabi mong peke ako? Bakit? Hindi mo ba alam sa sarili mong peke ka? Mukhang dahil nabisto na ang totoo mong pagkatao, sinusubukan mo na lang akong siraan. Ito ang God's Son Token, na isang eksklusibong plaka ni Kirin Son of God. Hindi pa ba ito sapat na katibayan ng aking pagkatao? Ito ang tunay na Kirin Son of God. Peke siya. Tumahimik ka. Inaakala mo ba na ang lahat ay gagamit ng mga tusong paraan gaya mo? Wala kang alam sa mundo, nangahas ka pang hamakin ang dangal ni Son of God. Ngayon ay ipakikita ko sa iyo kung gaano kalakas si Kirin Son of God. Talaga? Ngayon ay titingnan natin kung gaano ka nga katindi. Napakasutil mo talaga, ayaw mong magsisi, at patuloy ka pang nagyayabang. Nandito na ang tunay na tao. Magpapanggap ka pa rin ba? Dahil sinasabi mong ikaw si Kirin, Son of God, ang Kirin, Son of God na ito na magaling sa medisina at labanan at walang kapantay sa mundo. Ngayong araw, gagamitin ko ang aking mga kamay para ipakita ang tunay mong anyo. Nagpapanggap ka pa rin? Si Son of God po, ang lalaking ito ay paulit-ulit kayong binabastos. Dapat niyo po siyang parusahan ngayong araw. Isa ka lang insekto. Inaakala mong kikilos ako ng personal? Nasaan ang Hall of Gods? Nandito po kami. Tapusin niyo siya. Huwag kayong mag-alala, mga dilag. Sino mang humahamak sa dangal ni Kirin, Son of God, ay hindi ko palalampasin. Sila ay binayaran ko ng napakamahal mula sa mga pinakamagaling na eksperto. Sa pagkakataong ito, pagsasabayin ko ang paniningil sa lahat ng atraso mo. Isang grupo ng mga hangal at naglalakas loob pang magpakitang gilas? Son of God, itong mga tauhan mo ay hindi man lang kayang talunin ng isang hamak na gaya ko. Gusto mo ba ikaw na mismo ang sumubok? Jiang Xiaochuan, alam kong may alam ka ng konti sa pakikipaglaban, pero kung ikukumpara ka kay Son of God, wala kang binatbat. Balak ko sanang humingi ng awa para sa iyo, pero tinalo mo ang mga bantay, kaya lalong lumubog ang sitwasyon mo. Son of God, wag mo na kaming alalahanin, panatilihin mo ang iyong dangal. Oo nga naman, hindi ba't gusto mo akong tapusin? Sige, halika. Sinasabi ko sa iyo, mabubuhay tayo sa lipunang may batas, ang pakikipag-away ay labag sa batas, alam mo ba iyon? Bawal iyan? Noong araw, may malaking ambag si Kirin, Son of God sa bansa. Kaya binigyan siya ng hari ng kapangyarihang parusahan ang sinuman bago pa iulat ito. Kaya hindi mo na kailangang sumunod sa anumang patakaran ng batas. Maaari mo na akong tapusin ngayon din. Napakayabang talaga. Son of God, hindi mo na dapat hinahayaan ang ganitong pag-uugali. Dapat mo siyang parusahan para matahimik ang lahat. Halika rito! Sige, ginusto mo iyan.
Hindi ba't ikaw si Kirin Son of God? Kirin Son of God? Napakagilas? Isang dakilang bayaning walang katapat? Bakit ngayon ay para kang bahagang buntot? Huwag niyo akong saktan, patawarin niyo ako. Bakit kahit isang karaniwang tao ay hindi mo matalo? Dahil huwad lang siya. Ano? Huwad din siya? Siyempre, hindi siya tunay. Napakagiting ni Kirin Son of God kahit ang mga simpleng tauhan sa templo ay may paninindigan at matapang. Hindi gaya ng taong ito na takot sa sariling hamon? Pero, nasa kanya ang selyo ng anak ng Diyos. Hindi pa rin ba kayo naniniwala? Pwes, papatunayan ko sa inyo. Feng, bakit ikaw ang nandyan? Ikaw na lalaking nagngangalang Feng. Bakit ikaw ang nandito? Anong paki mo kung ako nga ito? Isang tagalinis lang ng banyo ay nagawa pang magpanggap bilang si Son of God, kaya bakit hindi ko pwedeng gawin iyon? Ang kamay ko. Pagbabayarin kita. Talagang matigas ang ulo mo. Tapos ka na. Ako si Feng family na nag-iisang tagapagmana ng pamilya at ang aking ninuno ng pamilyang Feng ay hinding-hindi ka patatawarin. Masama ito. May gustong tumapos sa lahi ni Feng family. Ang ninuno ng pamilyang Feng mo? Tama, ang aking ninuno ng pamilyang Feng ay isang immortal at malakas na eksperto na ang lakas ay walang kapantay. Kapag nalaman niya na winakasan mo ang lahi ni Feng family, siguradong parurusahan kanya ng matindi. Ganoon ba? Gusto ko lang malaman kung ihahambing sa akin bilang Kirin Son of God. Sino kaya sa atin ang mas malakas? Anong oras na? Magpapanggap ka pa rin ba? Kung ikaw si Kirin Son of God, kakain talaga ako ng dumi ngayon din. Jiang Xiaochuan, hanggang kailan ka ba magpapanggap? Totoong may alam ka sa pakikipaglaban, pero sa tingin mo ba talaga ay isa kang dakilang nilalang? Oo, binunyag mo nga na isa siyang peke. Totoo iyon. Pero ikaw mismo, hindi ba't peke ka rin? Bakit ba ayaw niyo akong paniwalaan? Bakit naman kami maniniwala sa'yo? Dahil ba mahilig kang magmalaki? O dahil mahilig kang magpanggap? Tama. Nagmamayabang ka pa rin. Paano ang isang Kirin Son of God ay magiging tagalinis lang ng palikuran? Hindi pa rin ba kayo naniniwala? Siya, papatunayan ko sa inyo. Hello, Zuke? Nasaan na kayo? Pagbati po sa inyo, malapit na po kami. Ito ang utos, bilisan ang paglalakbay. Jiang Xiaochuan, nagpapanggap ka na naman. Bakit hindi ka tumulad kay Ginoong Feng na marunong umamin sa kanyang pagkakamali? Bakit kailangan ko siyang tularan? Ano ang masama kung tutulad ka sa akin? Kung nagkamali ka, aminin mo at tanggapin ang parusa ng buong puso. Nandito na si apat na tagapangalaga. King Long, Baiho? Zuki, Xuanwu, kami Kaming apat na Temple Gods sa mga tagapangalaga? Nagbibigay ugay kay Kirin Son of God. Ipinapaalam ko po sa inyo, Son of God, narito na po ang lahat ng apat na tagapangalaga. Naghihintay po kami sa inyong utos. Magaling. Maaari na kayong tumayo. Ngayon, sino pa sa inyo ang nagdududa sa pagkatao ko bilang Kirin Son of God? Hindi ko akalain na ang matagal ko nang hinahanap na Kirin Son of God ay nasa harap ko lang pala. Noong unang beses ko siyang nakita, tagalinis lang siya ng palikuran. Paanong naging... Yari na tayo. Malaking gulo ang pinasok natin. Nagawa nating kalabanin ang mismong si Kirin, Son of God. Diyos ko, totoo ka nga bang si Kirin Son of God? Lalaking nagngangalang Feng. Marami ka nang ginawang masama at hindi ka natututo. Binastos mo pa ako. Dapat kang parusahan ng matindi. Bata, sabihin na nating nagkamali ako ng tingin at kung totoo ka ngang Kirin Son of God, ano naman, hindi ka hahayaan ng ninuno ng pamilya namin. Talagang wala ka ng pagsisisi. Sinong nangangahas na kumilos? Shrinking distance into a step, steps of ethereal grace. Tulungan niyo po ako matanda. Kikilos ako. Ano naman ngayon? Ang lakas ng loob mo. Sa harap ko mismo, nagagawa mong maging ganyang kabastos. Lapastangan. Huwag kang maging bastos kay Son of God. Ito ang sayo.
Mga langgam lang kayo. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Son of God, patawad at napahiya namin kayo. Dantay sa langit? Mukhang kawili-wili ito. Umalis na muna kayo. Ikaw pala si Kirin, Son of God? Ako nga. Sabi ng lahat, ikaw ang pinakamagaling sa medisina at labanan. Walang makakatalo sa iyo. Ngayong araw na ito, susubukan ko kung gaano ka talaga kagaling. Ito ang sa iyo. Bata, tapos ka na. Matanda. Mabuhay si Son of God. Sabi mo, di ba, na kung ako si Son of God, kakain ka ng dumi? Kayong mga naririyan? Isama nyo itong si Feng at pakainin ng dumi. Huwag kayong lalapit. Hindi, ayoko po.